Para sa video marathon na to, welcome back to Zamboanga City at kakain tayo ng iba't ibang authentic, masasarap at mga local eats dito sa Zamboanga City. Ready ka na ba? Tara! When you say food in Zamboanga City, ang top of mind might be Alavar's Cuaracha or maybe some hot and spicy sa tea. Pero sa Zamboanga City ay more than that. Dahil sa pag-usbong ng panahon ay may mga paborito pa rin kainan na hindi na pag-iiwanan. Katulad na lang ng lugawan na to na walang mintis sa pagiging sold out araw-araw. King! Pops Carl, How are you? I'm good. Welcome back to Zamboanga. Nagbabalik ang aking mabuting kaibigan, isang batang Zamboangenyo na si Keng Chong. Kalahati na might be one of the best food content creators sa syudad na to, ang tinatawag na Sabroso Vlog. He'll be joining us for this nostalgic food trip dito sa Zamboanga. For disclaimer lang, hindi naman ito yung parang, very, sabihin natin sa Zamboanga walang makikita. Yes. Pwede mo makita to sa Manila, pwede mo makita sa ibang lupalop ng Pilipinas. Pero ito yung mga kainan, masasabi natin, nung bata ako, kinakain ko yan sa Zamboanga City, tama ba? Tama. Nasaan tayo ngayon? Actually, nandito tayo ngayon sa BSK Lugaw sa Katuan. Boy, Susan, Kevin. Yan ang meaning ng BSK. Nagsimula noong 2008 at ironically, Kapampangan daw ang nag-formulate ng lugaw nila. Nakakaubos sila ng halos 10 batches ng malalaking kaldero na 30 kilos ang bigat ng kada isa. Ang pinaka-base ng kanilang lugaw ay kaldo ng pinakulang buto-buto ng manok. Pops, anong kwentong BSK mo? Yung kuya ko, nasubukan niya dito, tapos pinatikim niya sa akin. Ever since, until now, suking-suki ako dito. Nakita ko yung menu nila, may nakalagay na parang choose 1, choose 2, choose 3. Paano ba? Paano ba yung ganap? Marami silang varieties, small, medium, large. Okay. Kung gusto mo ng overload, may 3 bayat ka na wheats. You can choose your desired combo. At ang pinili ko ay ang tinatawag ng Overload 3-in-1. Lalagay ng kanilang famous lugaw sa bowl at lalagyan na ng trifecta ng karne, beef tuwalya, pork lengua at ang chicken meat. Sprinkle of spring onions and fried garlic. At papsa, Muslim-friendly din sila. At pwede mo lang orderin yung chicken or beef lang. Sige, wala mo nang kahit ano, lugaw lang muna. Alam mo, pansin ko, una sa lahat, medyo oily at para siyang, how do you say this? Para siyang slime. Makapal-kapal siya, hindi siya yung lugaw na watery. Anyway, sige, tikman natin. Cheers, Keng. Oh, wow. Flavor, pare, may explain ko siya. Basically, para siyang arroz caldo. Chicken broth, alat nandun. Ang hindi ko ma-explain yung texture. Kasi nasanay ako, lalo ng lugaw sa Manila, medyo watery siya, malabnaw basically. Ito hindi. Alam mo yung paste? Alam mo yung pinandidikit sa mga papel? Yes. Preschool tayo. Parang siya nagkuwagulik na ganun. Ang sticky niya, tapos medyo ma-oily din siya. Pero masarap, malinamnam. So, may beef stripe, may lengua, and chicken. So, go with the Sige, oil. ako bahala na siguro. I'll just have some chili, garlic dito. Lagyan ko ng kalamansi. Makikita mo, meron tayong trifecta ng karne. Mayroong beef tuwalya, may pork lengua. Tapos, ito yung ating chicken. O parang ay arroz caldo natin. Sige, try ko sa kagat na to. Kuha ko ng lengua. Tapos konting beef na tuwalya. King, sabihin ko sa'yo. This may be one of the best kind of lugaw na nakain ko sa buong buhay ko. Yun yung gusto kong malaman. Sarap. Hindi lang siya yung parang, okay, lugaw is lugaw. Madali naman nakita yung lugaw kahit saan lupalo, pare. Yeah. Pero one of the best talaga. Malasa eh. Lagi silang sold out every day. They start from 6 a.m. until 9. Wala na, sold out na yan. Ang tsang pansin mo, grabe yung volume ng tao. Like, di naubos. Yung karne na lasahan ko, parehas malambot. Yung flavoring niya nanggagaling doon sa lugaw. Yung tuwalya not too chewy. Yung pinakalengwa natin malambot na rin. And then basically lasa niya, yun nga, nanggagaling na sa mismong lugaw. This time, gusto ko try manok. Try natin. Sige. Hey, cheers. Soul food. Chicken arroz caldo is chicken arroz caldo. Ang galing. Ang sarap. Ito ba, Paps, masasabi mo? Chewy, childhood food ko to. Yes. Sobra. Sa kakainin natin ng mga pagkain, masasabi natin very nostalgic para sa mga taga Zamboanga City. Ready ka ba kumain ng iba? Of course. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. Fast food culture in Zamboanga has been really a core childhood memory para sa mga Zamboangenyos. At bago pa yung mga Jollibee at McDo, meron ng fast food heroes na nagsisimula ng fast food scene dito sa Zamboanga. Katulad na lang
ng Flavorite. Explain it on the layman's term. What is Flavorite bilang Zamboangueño? Flavorite is one of the oldest mga fast food dito sa Zamboanga. So ito talaga, literal, child talaga. Actually, papansin ko, based pa lang sa itsura niya. Correct. Mahalata mo talagang over 50 years na sila. Started way back in 1987, this legendary Zamboanga food icon has been a favorite comfort food ng mga lokal, serving different local ulams at merienda katulad na lang itong classic burger nila that starts by cooking the beef patty. Then, a yellowish mayonnaise was put on the bun, thick slices of cucumber, tomatoes, and white onions. Then boom, ready to eat. Okay, cheers. Nostalgic bite. Nagigets ko, matatangin mo ako, sa Manila, parang tropical lahat. Alam mo yun, in fairness yung karne niya, Pops, beefy talaga. Yeah, omen. May konting katamisan. And then, yung pinanagpapalasa, yung sweet style yellow mayonnaise, yun lang din talaga yun. Napakasimple. Simple lang. I mean, kung naghahanap ka ng burger na very extravagant, hindi to yun. Pero kung naghahanap ka ng burger na medyo, sabi lang comforting, marahil ito na yun. So feeling nasa bahay ka lang. Inuto na rin mo, yung kapal ng keso, yung white onions, yung laki ng cucumber, pare. Pero bata pa talaga parang, uy, favorite tayo, ganun. Yes. Ito yung mga go-to ng mga Zamboangueño. Ano yung next natin? Ito yung ating palabok na medyo kakaiba din yung sahog. Their palabok is really special dahil may mga kakaibang toppings tulad ng tuna flakes at beef tapa. And visually, it doesn't look like a common palabok katulad sa Manila. Grabe yung sauce, no? Kakaiba din. Yes. I mean, yung ibang sauce ng palabok, sobrang orange, vibrant orange. Ito, medyo para papuntang brown siya. And then, sobrang dense. Yes, dense. Grabe. Okay. Cheers, guys. Bring back memories. Oh, totoo. A new flavor palette na naman sa bibig ko. Less saltier sa sinexpect ko kumpara sa ibang palabok. Pero sobrang kapal niya, pare. Ang savory niya. Sobrang peppery din. Yung tapa, extra protein, extra garlicky flavor. At the same time, yung tuna flakes din. Nakakatulong siya. Ito, Pops, they kept it simple. May mga ingredients dito na hindi ko nakita sa palabok sa Manila. Correct. Tuna flakes, wala yun. Tapa, hindi nalagay sa palabok yun. Ang pinaka-common lang dito yung tofu pati chicharon. Bilang batang tumira sa Zamboanga, how was it? Alam ko baka natanong ko na dati, like, is there a fear during that time? Di ba may mga news pa rin dati na alam mo yun? Everything was okay naman. Like, safe. It was safe. It was comforting naman dito sa Zamboanga. Lalo na yung food sa culture namin. Grabe. Because of Spanish influence talaga dito sa Zamboanga. Exactly, malaking bagay. Yeah. The bakery scene in Zamboanga is top-notch. Madami pagpipilian, pero ang ABC Bakery ang pinaka-special dahil simula 1950s pa ay bukas na sila. Serving classic favorites like cakes, breads at marami pang iba. Ano ang tanong ko sa'yo, bakit ang daming bakeries dito sa Zamboanga City? Because ang Zamboanga's culture talaga mahilig sa bread because of cheese. Okay. Spanish influence. Okay, so itong bakery na to, tinatawag na ABC. Isa to sa mga sikat masasabi Yes, natin. one of the iconic bakery dito. Okay, so bukod sa bread, marami rin sila ibang putahe dito. Pero sabi mo, it's a must try. Na-try natin siopaw. Sige. This is bola-bola. Okay, bola-bola. And then ito yung asado. Yeah, yung. And then ito parang hot sauce. Lagyan ko ketchup. Okay, cheers. Like what I said, it's nostalgic. Juicy. Moist. Inamnam. Moist yung pinaka-bread niya. Classic bola-bola. I mean, for me, not special siya. Pero nagigits ko yung feeling mo. Very comforting. Maganda yung quality ng bread. Itong asado. Kasi alam mo, Pops, ako, I'm an asado guy. Sa soto, tikman natin. Yeah. Uy, grabe. Yung very chunky and porky nung siopaw nila. Barang char siu. Very barbecue meat. Ng smoky. Ang taba. Manamis-namis. Ang dami kasi yung iconic na bakery dito sa Zamboanga. So one of the best is ABC because of the taste. Sige, try natin tong crispy lumpiang Shanghai nila. Puha tayo. Mainit-init pa. Tingnan sa sauce. Okay, cheers. Wow. Ang sarap. Ay, masarap. Mas pa ito. Karning-karni. Ang taba. Parang
porky, pepper, salty, meaty pork lang siya. Na sobra kayo, no? Sobrang juicy pa. And then yung sauce niya, basically, para siyang sweet ketchup. Pero King, dahil nasa bakery tayo, syempre kailangan natin kumain ng pastry. Yeah. Ito yung sinasabi nila na the best egg pie here in Zamboanga City. Agree ka ba doon? I agree. Itong tinanong ko, magkano ba ito ate? 280 daw. Yeah. Ko, yung per slice yun, ay hindi sir, yung buo na. Buo. Eh yung isang slice ito, baka sa Starbucks, 200 plus na yun. Ito, 280, isang buo na. Okay, grabe no. Napaka-silky smooth niya. Ang ganda, parang jelly. Yun. Parang weird na kinakamoy yung egg pie, pero ba't hindi? Cheers! Wow, creamy. Parang kumakain ng egg tofu. Sobrang silky niya. Ang lambong matamis. Oo. And then lasang-lasang itlog. Ang makikita mo, pare, makintab talaga siya. And then sa pinakababa niya, nandun yung parang thin, bready, like texture na, alam mo yung nagka-crumble siya. Ngayon mo naman siya, no? I remember the days, all those years ago that never fade away. Katulad ng Flavor 8 kanina, may isa pang fast food icon dito since 1980s. At ito'y napakatayog pa rin dahil tinatawag pa rin to ng mga lokal. Welcome to Food Paradise. In-order namin ang ilang bestsellers nila tulad ng burger na to at ang paborito ng mga bata, ang Filipino spaghetti with beef meatballs na nakalagay pa sa skillet. Trying to turn back the clock. Pare, para siyang isang paraiso. Napakamakulay. Mabaya, parang feel ko mamaya. May roller coaster sa likod ko. Parang sa theme park ngayon. Paps, anong kwentong Food Paradise? My God, one of the OG din to. Aww. Pero yung bestseller talaga nila dito is the spaghetti. Uy! Pero Paps, bago tayo mag-dig in sa spaghetti, alam ko kaka-burger lang natin. Pero sabi mo Paps, kailangan may try yung burger nila. Yung kanina simple, eto, mas simple pa. Oy, mas maliit yung patty niya, may cucumber. Oh my God, yun na yun. And then that sweet ketchup mayonnaise sauce, yun na yun pare. Cheers. Get. Kung yung kanina, niluto sa bahay. Ito, niluto sa canteen ninyo. Cafeteria vibes. Cafeteria vibes. Alam mo yung, to be fair, yung patty niya, hindi yung sobrang beefy. Di yaman pas beefy yung kanina sa Flavor 8. Ito yung parang, alam mo, may konting extenders. Pero masarap eh. Comfort din. Ang pinunta talaga natin dito, yung sabi mo yung... The spaghetti ba? Oh, pakita mo. Parang pwedeng... Parang kunyari, ikaw pa yung nagluto, no? So, ganda talaga ever since nakalagay sa ganito. Ever since nasa pan na talaga. Wow, okay, sige. So, makikita ang pagkakaiba nito. Meron siyang meatballs na gawa sa beef. Siyempre, pa sa mga kapatid nating Muslim. But they don't serve pork dito ah. Okay, no pork. Sige, kuha ako ng meatball. Kuha ako ng noodles natin. Sweet as an Applebee. Pag bata ka, ma-enjoy mo to ba? Oo, ito talaga yun. Like, parang binuhusan siya ng 3 tablespoons of sugar. Matamis talaga. Like, pero I mean, in a good way. Kung bata ka nga siguro, medyo buttery siya, ma-margarine yung lasa niya. Yung noodles natin, al dente, may konting nguya. And then yung meatballs natin, basically fried meatballs lang naman siya. Pero bagay, okay, nagigets ko siya. Gusto kong gawin, meron tayo ditong toast bread. Toast bread. Toast bread. Gawin ko, Pops. Kagat ko na noodles, tapos tinapay tayo. Correct. Parang biskotso, no? Ang litong, parang biskotso na asukal. Hindi sa toasted bread, biscuit talaga. Keng, bukod sa spaghetti burger, kasi kung dami na mga ulam din. Well, dimsum, may dimsum din sila. They started as dimsum. And then, siyempre, at Filipino, made tayo sa like spaghetti, burgers, hotdog. Sa dami ng mga pagkain dito sa Zamboanga, alam nyo ba na isa ang shawarma sa local food favorite nila dito? At dito sa Pickpocket, mahanap mo ang one of the tastiest shawarma sa buong ZC. Boom! Keng, Yes! fine. Kasama na si Chef Pan ngayon. Makakasama natin siya sa mga susunod na episodes. Pero kailangan natin siya isama dahil paborito mo daw ang shawarma. Yes, sir. Yes, sir. Ang tanong ko sa'yo, bakit ibang shawarma crazy dito sa Zamboanga? All of a sudden, like, I remember like childhood days ko.
all of a sudden, bigla na lang, boom, may shawarma. If I'm not mistaken, yung owner po kasi, they used to work sa cruise ship. Okay. And parang na-influence sila ng mga, like, sa Arab countries siya, naka-stick shot. So, na-adapt niya yung flavors na yun, dinala dito sa Zamboanga. And I think malaking bagay din na lalo na ngayon sa Zamboanga City, medyo importante ng pagkain is halal. Yes, halal friendly. Ikaw, King, I think, is this like an early 2000 thing, itong shawarma? Yes, it is. Mas dahil sa edad. Pero medyo kakaiba dahil itong shawarma na to, buksan natin. Yes. Mainit siya. Mabigat. Oo, mabigat. Sige, sabay-sabay natin buksan para tayo magbubukas ng regalo. Ano sa'yo? Ayun. Wow, ito na yung sinasabi ko, pare. Grabe. Balot ng beef bacon. Maraming choices ang shawarma nila dito, but we went for something big. And we ordered the grilled double wrap shawarma. And it starts by adding a generous cheese on a large pita. Then, the special stir-fried beef and veggies will be added like onions, tomatoes, and cucumber. At lalagyan ng thick potato wedges. Ibabalot na maigi na parang burrito. Then heto na, ang exciting part. Babalutan ang buong shawarma ng beef bacon. Pagkatapos, diretso na sa griddle. Paikot-ikutin hanggang maluto ito. Once all sides are cooked, ay ready to eat na ang bigating shawarma na to. Ano what this, pare? So, wrap siya ng beef bacon. So, halal friendly rin siya kasi beef. Actually, the way we eat it is with the sauce. Kasi ito talaga yung original talaga. Oh. So, you have to choose between spicy and not spicy. I'll go with both. Okay, lagay ako dito itong parang garlic sauce nila, spicy sauce. Alam mo, maniwala ka. Ewan ko kayo rin ba? Hindi ko lang kung first time natin lahat to. Ngayon ako kain ng shawarma na may nakabalot na bacon. Usually, pita bread lang eh. Oo. Pero ito may extra protein ka. Bahala na, pare. Cheers. 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 Paano nagkasa sa bibig natin yun? Alam mo, I'll be honest, grabe sa protein na yun. Yung beef bacon, yung oil niya, yung mantika, yung fattiness niya, it's like diretso sa dila mo. Yung unang malasama basically, yung pinaka-outer, yung pinaka-exterior niya. And then, once you dig in, yung soft na oily na pita, na medyo chewy din siya, yun na yun. Pero, I'll be honest with you, hindi ko pa nadidigin yung karne. Kailangan ko pa, bigyan pa mo. kailangan pa natin, kasi masyado malaki. Kailangan natin excavate yung mismong karne. I'll have another bite, isa pang kagat tayo. Cheers, Kit. Tapos, ayun ka. Patay ko sa dentista ko nito. Hirap magsalita. Paano magsalita? Hindi ko alam kung dahil ba sa sarap, kung dahil sa laki. Una sa lahat, yung shawarma, yung beef mismo, parang siyang tapa. Mag-garlic, matoyo, flaky, parang adobo flakes na ganun, na medyo drenched in oil. Cucumber nakakatulong, kamatis nakakatulong, and then the garlic sauce, yung spicy sauce, yun na rin yun. Pero sobrang heavyweight nito, pare. Kumbaga para si Batista ng shawarma. Heavyweight champion, ang bigat, Pops. May extra starch siya tsaka carbs dahil doon sa potatoes, dahil meron siyang crispy fresh inside. And then at the same time, there's another layer of patty texture galing doon sa cheese. As in, sobrang daming nilagay na cheese, nakita ko kanina. How do you see the progress ng culinary scene dito sa Zamboanga? Here's what I really like about sa culinary scene here sa Zamboanga. Wherever you go, you'll find something na traditional, Okay. and yet, they're still innovating. Tilad noong kay Pickpocket. Marami kasing siguro yung mga ibang nanonood sa Zamboanga City, ito rin ang pagkain niya, pagkain halal. Pero hindi, it's like, kahit pagkain halal, nag-i-innovate pa rin. Yes. Like modern times, katulad ng mga ganito klaseng patahe. Actually, sa Manila, wala makakain bacon wrap na shawarma. Wala, kalahin mo sa Zamboanga City pa. So it's fun na makakain ng ganito klaseng food dito sa Zamboanga City. Kita mo sa highway tayo, pero may ganito klaseng innovation. At I think this is a great food para magkwentuhan, umambay, a good food with good company. Maraming salamat. It's been a childhood food trip. Kahit paano, si Chef Pan, kanina sa likod lang ng camera yan, pero tuwang-tuwa rin yan na spaghetti ng para nice, kung alam niya lang. At maraming salamat. It's been a fun day. Cheers, pare. Cheers. Cheers. Wow, grabe. Ang seafood ay very vital para sa kulinaryan dito sa Zamboanga. Kaya naman sa susunod, kakain tayo ng murang seafood hanggang sa medyo mahal na seafood dito sa Zamboanga. At simulan natin ngayong umaga sa isang bustling, hustling, energetic public market ng Zamboanga City.
Keng, magandang umaga. I love the ingay, I love the action. Nasaan tayo ngayon? Dito tayo ngayon sa Magay Fish Market. Saan ka ba maghahanap ng fresh seafood? Kundi sa sentrong palengke ng isang probinsya. At ngayon, kasama ko ulit si Keng Chong na sa Broso Vlog para libutin ang high energy na palengkeng ito. Ano tong fish market to compare sa ibang palengke dito? Ito yung original. Okay, Dito okay. nag-start lahat. Oo. And kung marami nagtatanong kung ano yung skincare ko, ito yun. Magay. Laking magay kasi ako. Malaking magay ka. So, Paps, dito, I mean, obviously, there's a lot of seafood. Pero saan galing yung mga isda o seafood dito usually? Dito lang sa Zamboanga City. Kasi Zamboanga City consists of, marami din mga islands din dito near sa Zamboanga. So, dun galing yung mga isda natin. Zamboanga City seafood culture is defined by its abundant fresh catch. Fisheries are the lifeblood of the seaside city. At ang syudad na to ay bordered by the Sulu Sea to the west, and the Celebes Sea and Basilan Strait to the south, at isang Coracha or deep sea spanner crab sa mga lokal na seafood na mahuli mo dito. So ngayon, nandito tayo sa Magay area kung saan matatagpuan ang main market nila at mahanap mo dito ang freshest of the freshest seafood na barato or mura, at makakahanap ka rin ng mga seafood na hindi pangkaraniwan tulad ng Coracha, Pagi or Stingray, or kahit pating. So, sa episode na kasi ito, Paps, try kong i-diversify yung mga klase ng seafood. Mamayang gabi, pupunta ako si Jo Marie sa Alabar. Kakain kami tinatawag na Coracha, which is makikita mo rin dito. Yes. At iba't ibang seafood din nila. Pero dito, balita ko, meron sila mga karinderya na nagbebenta ng iba't ibang seafood dishes. Isa ko pang tanong, Paps, para sa'yo, like, gaano kabarato ba talaga ang seafood dito sa Zamboanga City? Kung i-compare mo to other cities, kung yung variety namin, it's murang-mura dito. Pero pagdating sa ibang place, siyempre, mahal. Pero kung dito ka mismo bibili, Ang mura. Definitely. talaga. So iba yung action, no? So makikita mo talaga it's like grit and Yes. passion talaga, no? So this is the everyday life. This is Zamboanga City. Yes, yes. So mga lokal pa rin ba dito namili? Kamibili pa? Yes, definitely. Okay, okay. From the grit and hustle ng mga tindero at mangingisda dito, ay konting kembot mo lang ay may mga makikita kang tinatawag na kaday. Okay, nahanap ko na yung cheapest seafood natin dito sa Zamboanga City sa isang kaday. O basically karinderya. Nagbebenta sila ng iba't ibang authentic tausog dishes at karamihan dito ay luto ng isda or seafood, at ang mga putahe nila ay tausog dishes. Dahil ng Zamboanga ang gateway papuntang Sulu at Tawi-Tawi, ay marami tayong mga kapatid na tausog na naninirahan dito, at nahanap na namin ni Keng ang kaday na pag-aalmusalan namin at umorder kami ng ilang putahe nila. So may tatlong seafood tayo dito. Simulan natin dito sa Tulingan na barbecue. Uy, pare. Thank you. Kuha tayo dito ng ating tuna. Kuha konti. Cheers. Presko. Sarap, presko. Oh. Ah, sarap. Parang barbecue. Manamis-namis yung pinaka-marination niya. Sobrang meaty. Karne kong karne. Half. Ito yung Panit-panit. kinilaw na panit-panit karaw daw na isda. Meron tayo dito kapartner na siyang lag. Siyang love. Siyang lag. Kuha ng isda natin. Kuha ng konting kasaba. Wow. What a texture. That vinegar, calamansi, that ginger, that fresh fish. Panalo pare. 30 pesos. Ito isda 50, 60. 60 pesos, 30 pesos. Pero ang main event natin, ito yung kakaiba. Very unique tausog food. Ito yung tinatawag na Shagul. Shagul. Heto ang tinatawag na siagul, a rich spicy Mindanaoan dish featuring stingray or pagi, simmered in a coconut milk with unique spices and burnt grated coconut, giving it a distinct flavor and an olive green color. Often found in Tawi-Tawi and Sulu, this umami-rich tausog dish only costs 50 pesos. Mas kakaiba pa yung seafood niya dahil stingray ito. Pagi. So makita mo this like a viscous, thin layer, thin, soupy, dark green color. Kuha ng isa. Ang init pa bago luto, literal. Umusok pa. Lagyan natin ng sabaw. Grabe no, sobrang green. Tapos lagyan na rin kita. Thank you. Kuha ng konting karne. Kapal yung karne talaga ng pagi no. Tapos kuha nung pinakakasaba natin. Cheers. Wow. Oh, wow. Ang kapal ng karne, pero malambot. Tapos, yung kick agad ng anghang. Correct. Basically, may gata siya. There's a smoky element din
And then yung karne natin, parang baka lang din talaga na sobrang spongy. Mukhang baka nga. Parang baka itsura niya eh. Ganun talaga yung pagi eh. Tapos ang pinakamaganda dito, Caps, itong dish na to, 50 pesos. Ang mura. Ang mura. Saan ka ba makahanap ng murang seafood? Kundi sa isang kaday na literal yung katapat mo, nakikita mo yung mga hardworking fisherman natin. Pero yung susunod na kakainin ko, ito marahil ang pinakasikat na seafood restaurant sa buong Zamboanga na nagbebenta ng masasabi natin one of the most high quality seafood sa buong Zamboanga. Might be buong Mindanao. Pag-i-honest ako, nakakain ako dito. Very excited pa ako to eat more. Anyway, Sarah. Kinagabihan ay aking pinuntahan ang seafood restaurant na pupunta natin na medyo may kamahalan na mga pagkain. At nandito tayo sa marahil na top 1 food landmark sa buong Zamboanga City. Welcome to Alabar Seafood Restaurant. Started way back pa noong dekada 70 na nagsimula bilang isang maliit na karinderya at sa pag-usbong ng kanilang negosyo ay naging isang family restaurant na ito kung saan ang mga turista, politiko at malalaking pangalan ay kapag nadalaw sila sa Zamboanga ay bawal nilang palagpasin na hindi kumain dito. At makakasama natin ang aking mabuting kaibigan na namamahala na ngayon ng restaurant na ito at siya ay third generation owner na nito. Kilalanin si Jo Marie Alfaro. Pops, alam mo kung tanong ko sa'yo, alam mo kung nandito sa Alabar, nakakain ako dito way back 2022. Last year with Martins 2024. This time, kamusta ang Alabar, pare? So far, God is good, bro. Maganda naman yung outcome ng mga new products namin, mga new innovations namin for Alabar Seafood Restaurant. Lalong-lalo na ngayon, we are very motivated because we're opening Alabar Seafood Restaurant Manila by next year, early next year. Ang Alabar, historical na to eh. Pag sinabi mo sa Zamboanga, usually associated siya with Alabar. For how many years na to? 58 years. 58 years. Pops, ang tanong ko sa'yo, paano na may maintain yung pangalan yun? Baka hanggang ngayon, marami pa rin turistang kumakain. Minsan kasi, di ba, yung quality control doon na pag matagal na eh. Paano yun na may maintain? Yung ano kasi dyan, really have to be specific in what you really do inside the kitchen. Quality is very important. I'm not saying we're perfect at all, pero we try to maintain as much as possible on the quality itself, especially sa seafoods natin. Kaya nga, naabot kami sa third generation, 58 years na kami in this industry because we're very specific on the quality, we're very specific on our customers, yung the best ibibigay namin sa kanila. Paano na may make sure ni Alabar na yung quality ng seafood nyo ay laging on the top, pare? Siguro, you have to really be good with your suppliers and really have to take good care of them. So kung ano ka dapat, yun din ang supplier mo. Kung ano ang freshness ng seafood mo, kung ano yung quality mo sa the kitchen, dapat ganun din yung mga supplier mo. Dapat well-maintained ang iyong relationship with them para maganda yung pagbibigay nila sa'yo ng seafood sa Zamboanga. Kasi kami naman in Alabar, we do sustainability. From farm to kitchen kami, from sea to kitchen kami. I'll cite you an example. Yung mga gulay namin, vegetables namin galing sa farm yan. Especially Alabar sauce, diba? It's coconut milk. So galing sa mga farms namin yan. And we do our production in our factory. And with the suppliers naman, we really maintain them. Kung 58 years na kami, yung mga suppliers namin, mga 20 years, 30 years na rin sa amin nagsusupply sa amin ng seafoods. Magtatayo na ulit sila ng branch sa Manila. At hindi lang yan, dahil ang Alabar ay hindi lang isang restaurant, pero naging brand na rin ito ng sauces nila na matatagpuan na rin sa iba't ibang merkado sa Pilipinas. Ang menu ng Alabar, lalo ng Kuracha, it might not be the cheapest seafood na pwede mo matikman. Kahit paano, kailangan may extra budget ka. Ano masasabi mo na bakit nasa ganong price range ng Kuracha? Kasi we also have to check the efforts of our fishermen. Kasi hindi madali kunin yung kuracha eh. It's a deep sea crab, that's why they call it deep sea crab. So kami naman, hindi kami kumukuha sa mga suppliers na mura. We make sure kahit na mahal siya, pero it's quality. Okay. Kaya naman namin kunin, pero we also give something to the community, especially to the fishermen in Zamboanga City. Ang Kuracha or deep sea crab or spanner crab is a unique red crab found in the deep waters of Zamboanga and Sulu, known for its sweet resembling of a mix of lobster and mud crab, and famously served with the rich coconut-based sauces like Alabar sauce, which is a creamy coconut-based sauce using crab fat, coconut milk, and other secret spices. At igigisa lang yan kasama ang XL size Kuracha natin. Lass die Seite meine Klage, traurig trage, bis die heiße Träne liegt in dieser And this extra large Kuracha with Alabar sauce costs 3,000 pesos. Speaking of Kuracha, narito na yung Kuracha. Pops, natikman ko na to dati, pero first time kong tikman to kasama ka. Pwede mo turuan paano ba natin kailangan ito? This is the Alabar sauce, Okay. the famous Alabar that we have here. And then we have the deep sea crab or the kuracha. Okay. So pinakauna natin gawin, siguro Pops, kunin mo muna. O sige, kuha ko ng kalahati.
And then, syempre, bawal mag-kutsara at tinidor dito. Oo, kamay-kamay na to. Pat kamay. Sige, look at that. Sige, Paps, kuha ka rin sa'yo. Oh, nice. Walang bawal sobra-sobra, no? Bawal. Bawal yun. So, ako din. Oh, habi. Usually, pag nakikita mo, ito yung meat niya. Okay, ito. So, use your hands to get it. Yan. So Medyo may it's- effort lang siya. Medyo tumatalon siya. Medyo messy siya. Pero, this is really perfect for rice. Especially kami ni Chuy kasi gutom na kami. Gutom na, gutom na. Tapos, Pops, pwede mo buksan to. Cheers, pare. Pare. Alam mo, di ko pwedeng hindi tanong sa'yo, pare. Nagsasawa ka ba? Hindi. Hindi, no? The best eh. Gets ko rin talaga eh. Una sa lahat yung sauce, yun talaga yung nangingibabaw. Yung creamy, milky, the coconut-rich, fat texture. Ibang klaseng sarap. And then yung texture ng mismong kuratsa natin. Para siyang muscular na makapal na may konting chewiness. Yung texture niya para kang kumakain between lobster tsaka crab. Etong kuratsa, etong alabar, etong klaseng dish na to, yung specific dish na to, nilis sa Zamboanga, nani-icon na siya. Yes. Di ba? Kasi ito, bigyan example, I just went to the Polog or the Pitan. Yes, rather. Mayroon isang restaurant doon, they have a crab. They have a crab dish. Ang pangalan nila, crab de alabar. Wow, really? So meron tayo ditong alabar sauce na crabs. Shout out sa Jo Marie. May alabar din dito sa Dipolog. Oh, seryoso, sabi ko, hindi ko may may-ari. Kaya nga Pops Chuy, sabi ko nga, it's our greatest responsibility to also serve to our customers in Metro Manila. Kasi most of our customers taga Manila. That's why we'll opening up Alabar Soup Restaurant Manila by early next year. So, yung Alabar kasi you can cook it with anywhere eh. Even other restaurants, they use it eh. Pero kami talaga, we use it for the original kuratsa with Alabar sauce. Kain na muna tayo. Kain na tayo. At pero hindi pa tapos. Dahil after ito, may kakainin pa ako na isang seafood piece dito sa Alabar. Kala ko, ayun na yung main event. Pero meron pa pala ipapakita si Jomari sa atin. At sikat din to sa Alabar Restaurant dahil usually, pamilya talaga at barka-barkada ang nakain dito. Kaya sikat sila sa mga seafood platters nila. Katulad na lang nitong Alabar Seafood Platter. May small size corachas, fish a la pobre o blue marlin, shrimp lemon butter, fried calamari, and curry rice. And this seafood platter costs 3,500 pesos. Boom! Heto na. Pops, yung kanina. Teaser lang pala. Ito yung main event. Ito talaga yung mini event. So, Pops, dalawang klaseng platter to. Ano yung mga to? Well, ito yung curry platter. Mm. Ito yung black paella platter. Okay. Sige, alam mo, diretso na tayo. Alam mo, Pops, unang titikman ko, ito yung tinatawag Alabar fish. Alabar fish. So, belly to. Sige, kuha ako. Tapos sausaw mo sa curry sauce. Ay, oo naman. Ito yung curry sauce, hindi to Alabar sauce. Hindi sa Alabar sauce. This is something new so on our menu. Okay. Yung curry sauce. Ay, okay, baka yung texture niya, no? Yes, iba siya. Diba? Yung ibang atake. Curry siya. Oo, curry nga. Galing. More on the spices yung nasa Yeah. ano. Medyo may kicker siya. May konting kick ang kakao. Yeah. And then yung Alabar fish din, pare. Perfect siya. Malambot, ang kapal. Yes. Meaty, juicy. Yes. Perfect, pare. May konting lutong din. Okay. Siguro fish pa rin tayo, bro. Okay, sure. I'll use my spoon to help Yes, you with please, this oh. one. I'll open this. Ito yung tinatawag ng tanigi steak. Yes, this is tanigi steak. Oh. Pero compared to yung sauce niya, bro, solid din talaga. Cheers. Galing. Ang gandang addition ng onions, Pops. Nagbigay ng extra sweet. Yes, tama. Basically, parang garlicky soy sauce lang na. Pero gusto ko din quality ng there's that. Ang galing. Solid. Siguro, I will let you try the curry rice also. For sure, say. Kalahati na. Alam ko diet ka, brother, pero Walang dahil. iba lang diet. So this is... Walang dahil. Ako naman sa black paella. Oo, sige. Ako ng sauce, ilagay ko sa kanin. Ako, siguro, magkakalamari na lang ako. Okay. Ikaw? Ako, I'll get the baked lambs or our special Alabar garlic. Sige, tapos kuha ng kanin. Bro, tignan mo ito, bro. Promise, sarap. Kailangan. Ay, mga pagkain pare, kung nami-video ako. Ito yung gusto ko na yung nagsasalita eh. Kaya na kain. Yan ako eh. Totoo yun. Kung nandito lang sila, diba? Sobrang solid yung kinakain natin. Sigurado yung mga nanonood ngayon sa kanilang TV, sa kanilang cellphone, tumatagos yung sarap ng pagkain dito sa Alabar. The best. Pops, huling question ko sa'yo. Alabar has been a staple name. Ano pa yung future ng Alabar para sa'yo? Like, siguro 5 years from now, ano nakikita mo? Well,
kami naman in the company, kasama ng parents kami, 2 brothers, we are very optimistic for the future. Kaya nga tumakal kami sa 58 years in this industry. Kasi we are very specific on what we want to do for the future. So, ang mangyayari, party of our expansion is the Oliver Seafood Restaurant Manila. Which will be, sabi ko kasi kanina, which will be open up early next year. So yun, we're trying to expand all over the Philippines, hopefully. Kaya we're really working hard. We're trying to be focused on what we want to do, especially sa ibang mga tao na hindi pa nakakatikim ng Oliver Seafood Restaurant. Okay. Pops, maraming salamat. Sabihin ng fun night. Sabihin like, ano ba, reminiscing? Yes, bro. Miss kita eh. Oh, miss din kita eh. From Zamboanga, amig side quest muna tayo papunta ng Lamitan City dito sa Basilan. At halika, sumakay tayo ng Roro from Zamboanga papuntang Basilan. Isang magandang umaga. Nandito tayo sa Roro. Actually, feel ko na sa Zamboanga City pa rin tayo ngayon. Bibiyahe tayo na hindi higit kumulang ng mga 2 oras pamunta sa magandang bayan at magandang syudad ng Lamitan sa Isabela. Pops, alam nyo, way back to 2023, nakabiyahe na tayo ng Happy Isabela sa Isabela City. Sa may Basilan din yon, but I've never got a chance to visit Lamitan. Ang Lamitan is the home of the tribe of Yakan, and pinaka-interesting doon is marami rin silang iba't ibang klaseng pagkain, meron din silang sariling kultura, at sabay-sabay natin didiskubrihin yun. Anyway, nasa Roro kami ngayon, at siguro maghihintay pa tayo ilang oras at makakarating na tayo ng Lamitan. Tsura! Pagkatapos ng halos 2 oras sa biyahe, ay sinadya na namin ang nais namin mapuntahan. Ngayon, nandito tayo sa palengke kung saan makikita mo ang araw-araw na aksyon ng syudad na to. At nandito tayo sa isang tanyag na karinderya dito sa palengke. Welcome to Joyce Karinderya. Pamela, magandang umaga. Magandang umaga din po, Sir Carl. Welcome to Lamitan City. Thank you so much, ma'am. Anong ganap dito everyday sa palengkeng to? So, yung mga nag-market, Okay. dito sila pupunta lahat. Nagkakaday ang tawag kasi dito, kakaday. Ang kaday ay isang tausug or yakan term for karinderya. Turo-turo ang mga ready-to-eat home-cooked meals na pwede mo i-take out o pwede mo i-dine-in. Kaya naman talaga for sure, busog ka na nakangiti ang mga labi mo. Bali dito, ma'am, ano yung mga sinaserve nilang klaseng cuisine? Usually, ang niluluto nila is yakan din. Yakan. Okay, ma'am. Maraming hindi familiar sa term na yakan. Pero hindi nila alam na it's a local tribe dito sa Lamitan. 90% na yakan po ang mga tao dito sa Lamitan. Yakan tribe is an indigenous Muslim ethnic group primarily from Basilan Island. May sariling kultura, may sariling lengguwahe. Pero marami rin silang similarity sa tribe ng Sinama at Tausug. Lalo na pagdating sa pagkain. Their cuisine is heavily focused on rice, seafood, coconut milk, and cassava staple dish. At umorder na kami ng ilan sa mga legit na Yakan food. Alam mo, gusto ko simulan dito sa tinatawag nila. Ano tawag mo dito? Food limandi. Putli mandi. So basically, rice cake siya. Na glutinous. Glutinous rice. Tapos yung loob nyo pa, bukayo. Okay, buklatin natin. Oh, nice. Sobrang sticky niya. Grabe. Okay, okay. Ito yung bukayo. Makikita mo yung bukayo sa loob. Nice. Sarap. Basically, it's just a sticky rice, glutinous rice cake na merong nyog sa labas. At the same time, nandun yung sweet caramelized na bukayo sa loob. Ang partner po niya yung kape, pero may tawag din pala sa yakan. Opo, kahawa. Brand po ba yun o yun yung tawag? Brand ng kape na. Pero sa Lamitan po to. Opo, Lamitan din. Lamitan product. Lamitan product. Sige ma'am, cheers tayo. Oh, nice. It's been a long time. Very strong, chocolatey flavor. Dami ng karinderya dito. Bakit tayo nandito sa Joy? Dito po talaga namin dinadala lahat ng mga bisita kasi sila bale siya ang nagluluto nitong mga dishes. Kasi pag ang iba kasing lutuan dito, sir, hindi sila gumagawa ng ganitong potahe. Mga isda tayo dito. Gusto ko i-try itong. Ito yung tulingan po ba? Tulingan na prito po. Sige. Sige, kuha ko. Tambakol na Tambakol. tambakol. Wow, nice. Sobrang kapal ng karne. Character. Sarap. Juicy. Asim-asim pa yung yung karne. Sarap. Tapos, yung balat niya pumalutong-lutong pa. Opo. Medyo smoky din siya. Halatang may inano siya sa toyo. Sarap. Punta na tayo dito sa sinasabing specialty ni Ate Joy
Dito muna tayo sa tawag na chicken Kaliya. kaliya. Kalia manok is a traditional and highly valued chicken dish of Yakan people, especially during wedding. At tuturuan tayo mismo ni Ate Joy kung paano ito lutuin. Oil. Nagsa na yung bawang. Luya. Boyas. Native na manok. Turmeric. Ayun. Gata. Rice powder. Tapos pwede man tamin ito, sir. Isa yung tubig. Pimienta. At kapag luto na yung manok, ay ready to serve na ang ating manok kalia. So pansin ko ma'am, itong chicken kaliya nila medyo dry, no? Opo. May nakain na chicken kaliya na medyo saucy. Ito dry. Tapos ang gamit nila native chicken. Sige, kuha ko. Sige bang kuha ka rin? Bale, yung toppings na naging powder na kamunting kahoy. Oh, nice. Kakaiba. Para siyang solidified curry. Mas matigas na curry. How do you describe? Una sa lahat yung karne niya, syempre native, di siya sobrang lambot. Ganun din yung malinamnam na lasa ng native. Pero yung pinaka-kakaiba dun, yung parang sabi yung kamote na kamoting kahoy na parang cream, parang siyang powder, parang siyang parang kakain ng salted egg eh. Parang ganun, malat-alat siya, manamis-namis. Tulay po ang tawag sa Yakan, tulay. Tulay. Sige, kuha ko ng konti dito. Simple lang. Simple. Natural lasa ng isda. Yun yun. Juicy pa rin. So, ang tanongin, para sa'yo, kamusta ang lamitan? Kamusta ang turismo ng lamitan? Okay Kamusta ang pagkain ng lamitan? So, bale, okay lang po lahat sa ngayon. Hindi kagaya nung last pandemic. So, walang biyahe yung barko. So, medyo nag-shorten kami sa mga supplies. So, marami na po. Hindi kagaya noon kasi wala talaga. Parang 80% bumalik. 80% bumalik na yung ng turismo. Punta tayo sa huling putahe natin. Ito yung chicken pianggang. Chicken pianggang is also a staple royalty dish in Tausug culture. Pero syempre, hindi magpapatalo ang mga Yakan dahil meron silang sariling atake. Nagsisimula ito sa paggisa ng garlic, ginger, red onions, turmeric paste, at ang native chicken. Pagkagisa ay ilalagay na ang pamapa or the secret burnt coconut paste. Gigasayin ulit at lalagyan na ng tanglad at coconut milk. Add salt, add pepper, and some green chilies for heat. Let it simmer and let it cook. Then, the chicken pianggang is ready to serve. So makikita mo, kakaiba talaga yung kulay ng chicken pianggang, no? So it's like parang siyang dark greenish na kulay dahil sa pamapa. Okay. Harap. Yung flavor ng aromatics ng tanglad, yung luya, yung coconut milk kasama-sama, and then yung burnt flavor po nandun yan, no? Yung medyo smoky. Parang nagigets ko bakit siya pang okasyon lang siya-serve. Sobrang kulay ng pagkain natin. Yung pinagpapatungan din, nung pinakapapagkain natin, makulay din. Ano po ba to? Ito po yung hand-weaving cloth namin na tinatawag natin noon. The Yakan Strive hand-woven textiles is called tenon. Kilala sila para sa vibrant colors, bold geometric patterns, and intricate designs representing their culture from Basilan. Using backstrap looms and materials like abaca and pineapple fibers, ay isa ito sa mga major economy booster ng buong probinsya at nag-e-export na rin sila ng products sa outside Pilipinas. Dalawa ang major cities ng Basilan. Una, ang Isabela, which is ang more urban and more integrated sa Zamboanga Peninsula, which na-feature na natin noong taong 2023. At ang Lamitan naman ay known for the preservation and the center of Yakat culture. At isa pang pagkakaiba nila, ang Isabela City ay hindi parte ng Bangsamoro region, hindi katulad ng Lamitan. Kaya naman dito sa Lamitan, mas preserved talaga ang kultura ng mga Yakan, katulad na lang ng mga susunod na kakainin natin, which is iba't ibang authentic Yakan delicacies. Pero itong mga Yakan delicacies na to, para sa'yo, gano'n ka-importante ito sa turismo naman? Very important, sir, kasi kumbaga, pag pupunta ka ng Lamitan, gusto mong tumikim ng mga delicacies, ito yung may bibigay namin. Okay. Kumbaga, ito yung pinaka-delicacies namin dito sa Lamitan. Itong nakikita natin dito, anong tong mga to? Ito pong mga
mga delicacies na to, this one is panyam Okay. and this one is ja. As I observe, nakakain ako ng ja. Yes po. Tausog dili kasi rin to, di ba? Pero dito, yung yakan, iba't ibang shapes. Bakit? Yung ibang shapes kasi sir, ginagamit nila yan usually. Pinang-design nila sa tinatawag naming maligay or cake house. Okay. Originally, ginagamit siya during or hinahanda pag may occasion. Ang jaa ay sa crispy golden brown snack na kinakain tuwing may special occasion o kahit na biyahe lang sila. Tatlo lang ang main ingredients ito: harina, tubig at asukal. Simpleng recados pero komplikadong teknik sa pagluluto. Maglalagay ng mixed batter sa ulayan or strainer at itatap ng stick ang pinaka-stem ng strainer at iduduyan ito ng pabilog para kumatas ang mixed batter, which is akala mo na parang noodles lang. Ipiprito ito at ihuhulma sa desired design. Once golden brown and crispy, ay ready to snack na ang ating jaa. So, kita mo dito, may iba't ibang shape, Yes. may roll, meron tayo ditong flower, may triangle. Ito anong shape to, sir? Kumbaga parang sungay ng kalabaw. Ay, gano'n. totoo ba? Pero Oo. iba-iba lang shape, pero pepres ang lasa nito. Yes po. Okay. Sige, alam mo. Pareho yung lasa Sige, sir, yan. kuha ka ako. Sige, sige. Try ko tong triangle. Ikaw, anong Sige shape po. kukunin mo? Siguro ito yung pinaka-common yung roll. Ay, sige. Okay, sige. Sige, Kong, cheers. Cheers. Alam mo kung sa lahat, nakain mo na ibang ja, nakakain ng ibang ja, medyo mamantika. Ito hindi na. Yes po. Hindi mo na nilalasan sa, sa labi mo, wala na. I mean, kung sa lahat malutong, para siyang hibla-hibla na malulutong. Kumbaga, kala mo kumain ka ng crispy noodles eh. And then at the same time, nandun yung sweetness, may konting dark sweetness flavor siya. Sarap, yung mantika kahit pa paano may konting lalasahan ka pa rin, pero wala siyang bahid sa labi mo. Kumbaga ito kasing mga kakanin na to sir, kumbaga dati, matatry mo lang siya, matitikman mo lang siya, makikita mo siya during special occasions. Pero ngayon sa public market, Yan. dito may hilera ng mga stalls. Yes po. Na iba dyan, generation from generation Yes pa. po. I wanna learn about more the public market. Opo. Bukod dito, ano pang mga makikita mo dito? Ano pang pwede mo mabili? Ay, nandito na po lahat. Kumbaga pag pupunta kayo ng public market namin, kompleto na. Opo, nandito na yung mga wet market natin, yung mga isda, seafoods, vegetables, kakanin, kainan, food court, nandito na lahat. Kung gusto niyo mga damit, nandyan, kompleto na po. Ang pangunahing source of income sa economy ng Lamitan? Kasi dito naman sir, like kami, unang-una, island province kami. So, nandyan yung fishing. Pero bukod sa island province, din kami, agricultural din. So, more on mga plantations, yan din po. More on export din kami. Galing, galing. So, Opo. sabi natin mayaman din pala sa agrikulturang Lamitan. Yes po. Anyway, sige. From one delicacy, let's try this another delicacy. Ito yung tinatawag na? Panyam. Panyam or panyalam is a traditional sweet deep-fried pancake or parang donut na rin na nanggaling pa mula sa Bangsamoro region. At isa ang stall ni Muhammad Sahib na third-generation owner na nagbebenta ng iba't ibang yakan delicacies. Katulad ng jaa, ito ay may basic ingredients tulad ng rice powder, harina, muscovado sugar at brown sugar. Pero again, ang mahirap dito ay ang paraan na pagluto at ang precise measurements. Tulad na lang ng paglalagay ng mantika na dapat ay malamig muna bago ilagay ang panyam batter mixture. Once ilagay ng mixture, ay hayaan umalsa ito at maprito hanggang maluto. At pansin nyo na kahit ang kawali nila ay medyo sinauna na rin at may bakas pa ng kahapon dahil ito mismo ginagamit ng lola ni Muhammad since dati pa. Alam mo ang shape din to. Yes po. Baka anong pagkakaiba ng dalawa? Actually, yung lasa pareho lang. Oo. Yung shape magkaiba, gawa nung itong shape din kasi, ginagamit din siya pang design sa maligay. So ito yung parang half moon Yes tawag. po. Sige ako sir, try ko tong classic. Sige. Sige, cheers. Wow. Ito yung mantika, medyo. Pero in a good way eh. Not too sweet, kasi in-expect mo, hindi siya sobrang tamis. It's more on how they describe. Yung pinaka-outer edge niya, para sa may crispy exterior, malutong. And then once you dig in, nandun yung fluffy, oily, na chewy na parang glutinous rice. Yes po. Pero not too sweet. Yes. Sakto lang. Ito naman, alos mag-same lang sila ng ingredients. Okay. So, iba lang ng way ng pagluluto. Kumbaga may pagkakaiba man, pero konti lang.
It's not about the ingredients eh. Kasi yung ingredients simple lang naman eh. Yes po. Pero the proper way, the Yes. proper technique, yun yung parang medyo meticulous. Opo. Mm-mm. Kumbaga kung magluluto ka ng mga ganitong delicacies, pinag-aaralan din talaga. Kumbaga pinapractice din talaga. Hindi siya yung parang mga pancake na madali lang lutuin ng basta-basta lang niluluto na ganon. Dito ko ba lumaki sa Lamitan? Yes po, born and raised How in was Lamitan it City. growing up dito sa Lamitan? Masaya. Sabi nila na nakakatakot, hindi naman. Sobrang saya dito. So may struggles ba sir nung bata ka growing up? Education, okay naman? So far, wala naman sir. Okay naman. All goods naman tayo dito. Like sa Basilan. Like ako kasi, dito na ako pinanganak. Dito na ako lumaki. Ano yung nagustuhan mo? Bakit lumaki ka sa Basilan? I mean, dito sa Lamitan specifically, ano yung nagustuhan mo? Like dito kasi sir, pag nasa dito ka, like Lamitan City, Basilan, probinsya, di ba? Iba kasi talaga yung buhay sa probinsya. Tahimik kumpara sa siyudad, di ba? Okay, kung last location natin, ibang klase, ano to? Bakit parang nasa buffet tayo ngayon? Oo. Kumbaga pinapagawa nilang easy sa mga gustong kumain. Oo. Kumbaga makikita nyo nakahain na lahat. Oo. Kumbaga kung ano yung gusto nyo, ituturo nyo lang, pipiliin nyo lang. Para yun na agad. Yun na yun. Yun na yun. Pagka, alam mo, delikado to pare. Kasi kunyari may 500 ka sa wallet mo, ubos yun. Kung may kaday tayo kinainan kanina, ang susunod na kainan natin ay kaday ulit. Pero dito, medyo kakaiba dahil literal nasa harap mo ang iba't ibang ulam na pwede mong kainin kahit gaano karami gusto mo. Curry, seafood at marami pang iba. Tila parang buffet pero what you get is what you pay. Sige muna tayo, siguro gusto ko Sige, tikman. Ha, ito yung medyo tricky. Alin yung Oo. pipiliin mo? Siguro, meron tayo dito. Try natin tong pagi. Okay, so may ulam tayo dito. Ito yung parang pagi na curry. Pero Paps, wala tayong kanin. So, meron tayong solusyon dyan, sir. Oh, walang kanin. So, Pero, ito, pwedeng pamalit sa kanin to. ito yung tinatawag na. Ito yung tinatawag namin dito na Pyuto. Ang Pyuto ay isang staple starch ng mga yakans. Ang pinaka-base nito ay ang giniling na kasaba. Then, i-steam ito sa baon ng nyog. Once fluffy and bouncy, ay pwede na ito ihango. At lalagyan ito ng nyog. Ipapalob ito sa sako at irorolyo ito ng pahaba. Then, i-slice ito gamit ang tela ng sako. Kumbaga, itong Pyuto ay isang alternatibo sa kanin. Alam mo, tikman muna natin, sir, na ano. Tikman ko muna ng wala munang ulam. Yes po. Pinakalasa lang ng Pyuto. Sige po. Sige. Itsura niya, kala mo parang suman lang din eh, no? Opo, parang suman lang din. Sige, kuha ako. Cheers. Cheers. Okay. Alala ko, nakain ako sa sulo nito. Mm. It has a sourness eh, no? May Mm. asim siya ng konti. Kasaba nandun, oo. Parang kasaba cake. Actually, ingredients talaga nito din. Ito din mismo yung ginagamit yung sa suman. Pero yun kasi may asukar. Kaya Ito wala kasi. ito wala. Kuha ko ng pagi. Yan. Sige. Tapos ito. Kuha ka nito. Yan. Ay, uy, ano to? May fresh batch. Ay, Mainit. ito may nyog. Okay. Yun. Diba? So, may lasa na siya. Oo. Gawa nung may ulam na tayo. Masarap ng texture niya, parang rice cake lang din eh. Manguya. May coating bound siya. Yung pagi natin sarap. Ang lambot na ng pagi. Walang anggo. Curry flavor nandun. Tikim tayo nitong liver. Ito parang, Okay, sige. ano to? Paano luto to? Adobo ba to? Parang, Adobo yan, sir. adobo. Sige, hawa ko. Nice. Creamy. Adobo flavor is there. Medyo manamis-namis. Mm-hmm. Pero, kung gusto kong tanongin, like pagkainyakan ba talaga o dahil sa modernong panahon ngayon, na-innovate na rin ba? Marami rin bang mga modern establishments, Korean food, may mga ganun na rin ba? Actually, hindi na malayo, sir. Actually, nag-uumpisa na rin. Like, nahaluan na rin tayo ng mga modern food, yung mga ganyan. Pero so far, at least yung authentic food natin, nandito pa rin. Paano kinakain to, sir? Ito, sir, kumbaga parang appetizer to. Sinunog na grated coconut. Okay. Pero maanghang yan. Sige, Ang tawag namin dyan is pananglag. pananglag. Uy, Opo. parang pangsanlag. Oo, Saan mo ganun. sila lagay? So, pwede din siya sa ano. Kumbaga parang appetizer siya na maanghang-anghang. Sausaw natin, didip lang natin ganun. Sige. Pero dapat sakto lang para maano nyo lang din yung anghang niya. May ligaw sa manghang eh. Ayun. Pero sige, magyayabang ako dahil may ligaw sa manghang. Yeah. Kuha tayo marami. Okay. Sarap. Oh.
Harap nga. Appetizer siya eh. Parang siyang maalat-alat din. Mm-mm. May tamis, may alat. Yung coconut flavor nandun. Yes po. May burnt smoky flavor nandun. Ang hang. Parang wala namang gano. Tapos masarap din siya like sa mga inihaw na isda, ganun. Oo. Pwede mo like pag magsasawsawan ka, vinegar, toyo, or calamansi, tapos lalagay mo din Ay, yan. parang Kumbaga, speaking of ano, hindi ka na magsisili, yun na yung gagamitin mo. parang speaking of pagkain, parang ito masarap dito yan. Ito kilaw na Ayan. ano. Na dilis. Kilaw na dilis. Sir, kuha ka rin. Bagay. Contrast of flavors, yung asim, yung sibuyas nandun, yung freshness ng dilis natin, and then that sweet grated coconut, the burnt grated coconut, sarap. Piuto pero may asukar. May asukar. So, parang dessert siya. Opo. Sige, tikman natin. Special to. Niluto ni Mami kanina. Oh, nice. Galing. Parang biko. Next, pewter rin naman ito, pero dessert style. Basically, gawa rin sa kasaba, na this time ay may brown sugar, and of course, ang nyog. Tsaka may brown sugar Yes to eh. po, yan. Pero kasaba pa rin siya. Yes po, kasama pa rin Sa siya. bibig natin, ha? Cheers. Ang init. Hop. Harap. Yun. Naging flavorful yung ano, kasaba. Gawa ng asukar. Last question. Ano pang pangarap mo para sa Basilan? Siyempre, kahit sino naman, like, siyempre gusto natin more progress pa rin yung province natin, yung city natin. Mas makilala pa. Mas marami pang pumunta. Yan. Like ngayon kasi, nasa more on, marami na rin nagpupuntahan. Sana more and more progress for the city. I don't ask for too much. Mula Basilan, ay bumalik tayo sa Zamboanga para kumain ng iba't ibang masarap na pagkaing halal. Ang salitang halal is more than just a food, bagkus it's a way of life. At sa video na to, I'm on a mission na kumain ng some of the best halal food dito sa Zamboanga City. From breakfast of champions, Sperm sack siya ng chicken. Hindi ko nga alam na may ganito Anyway, pala. kasi nga, secret menu. tausog royalty food, Gusto mo gawing stop dito, pero ang bayad mo sa akin, araw-araw pakainin mo ako nito. Okay, game. iba't ibang inihaw na isdang halal, So, di ba? Ang sarap. Masarap talaga. Siyempre, proud ako dito. at sa huli, kakain tayo sa nagtitrending na tausog Asian food truck. At the end of the day, tapos, saya ka, nagbigay mo. Basically, sinasabi mo ng quality assurance. Quality every day. rin, chef. At simulan natin sa isang masarap, mainit at manghang na almusal ng alas 8 na umaga dito sa Zamboanga. Aya, assalamualaikum. Ay, kumusta na? Good morning. Ilalanin si Aya Araji, a proud tausog content creator na merong 240,000 followers sa TikTok and she'll be joining us to eat some hot and spicy sati. So, Aya, tanong ko sa'yo, para sa'yo, ano ang definition ng sati? Like, since bata ka ba, kumakain kayo nito? Yes. Ang sati kasi is parang family bonding na rin namin. Every morning, naging breakfast namin with my family. So, yeah. Ang sati is a jam-packed complete breakfast with grilled meat skewers, usually made from chicken, chicken liver, o beef. At partnered ito with sticky rice or tamu na binubuhusan ng rich, orangish, reddish thick sati sauce na usually nagawa sa sugar at suswete na nagbibigay kulay, cornstarch na pampalapot, at ang mixed spices na pampalasa. At ang sati ay tinaguriang fisherman food dahil madaling araw pa lang ay nagbubukas na sila. At itong Jimmy Sati ang sinasabing una nagdala ng sati dito sa Zamboanga. Nagsimula pa noong 1970s at ang may-ari nito ay galing pa mismong Holosolu. Tikman natin yung sauce, tsaka yung tamu. Cheers! Cheers. Uy. Yun ang nakakasawa eh, no? Oo nga. Feeling ko hindi mo to first time, di ba? Hindi. Alam mo, sabi ko nga, bias na ako. Sati, one of my favorite dishes sa buong Pilipinas, ha? Hindi lang sa Zamboanga. I mean, the flavors, the spiciness, yung curry flavor nandun, the sweetness definitely. Iba lang din talaga. Kumbaga, yung init niya, it brightens up your morning eh. Parang energize ka talaga. Pero ang sati, hindi lang tamu yan. Dapat, meron din tayo ibang protina o karne. Tapos makikita mo dito, yung ibang karne natin dito, tinatawag nilang special menu. Katulad na sinabi ko kanina, ang common meat ng sati ay atay na manok, chicken meat, or beef. Pero dito, pag medyo suki ka na, bumulong ka lang ng sinasabi nilang secret menu at pwede ka nilang servan ng batikulon, native chicken, at ang tinatawag na buto or sperm sack ng manok. Which is way back 2022, hindi ko na-try si Jimmy's. Oo. Ngayon, first time ko lang din. First time ko rin.
Katulad nitong tinatawag nilang batikulon. Tapos ito lahat, ano ng native chicken to? Hindi siya normal chicken. Sige, cheers. Parang balon-balon na yung texture ngayon. Manguya, may konting lutong. Yeah. Chewy, oh. So, kung try ito next, ito yung native chicken wings. Diba? Puso ng mga garlic parmesan ngayon, salted egg. Pero dito sa Jimmy's, meron silang sati na chicken wings. Yun lang. Okay. Nagigits yung pagka-native niya. Hindi siya sobrang lambot. Yeah. Diba? Pero malasa. Are there any challenges being a tausug at the same time being a content creator? Sometimes, yes. Kasi as a tausug, syempre Muslim kami. So, minsan kailangan din namin maging careful sa kung anong i-content namin, ganyan. Lalo sa sa mga trends, di ba? Yeah, sa mga trends. The other side of the coin, ano naman nagustuhan mo bilang tausug and nasa content creator? Like yung fan base mo ba? Ganon? Yes, at saka yung mga sumusuport. And wala, masaya lang siya. Next, gusto kong itry itong kakaiba. Ewan kung nakain mo na to, Aya. Meron siya na tinatawag dito na buto. Itong buto, basically, sperm sac siya ng chicken. Yes. Okay, so first time mo to? Yes, first Okay. time ko. Hindi ko nga alam na may ganito Ano mo? pala. Kasi nga, secret menu. So basically, tsura niya parang atay na may itlog sa gitna. Akala ko nga atay. Ready ka? Okay, cheers. Lasang atay siya, yung dito sa may. Yung gitna, antikman mo yun, parang itlog. Basically, Okay. Well, first time ko kasi. Ayun, ganun texture. Parang siyang basically itlog na mas squishy, mas parang may cream sa loob. Yeah. Ilang tausog, ano yung pinaka-proud ka? Ang mga tausog kasi mababaliit, matulungin, and masarap magluto. So, napansin ko, hindi to yung once or twice or thrice na punta mo dito sa Zamboanga City, di ba? So, anong nagustuhan mo dito sa Zamboanga City? Thank you Ang ganda nasyak ako doon, ako yung tinanong niya. Pero ang ganda ng tanong mo. Actually, marami nagtatanong yan, bakit mahilig ko sa Zamboanga City. Siguro kasi nung unang punta ko dito, hindi ko ine-expect na ganito siya kaganda. So meron, syempre may konting stigma at the back of my head na parang, okay, kailangan mo mag-ingat, ganyan. Pero pagpunta ko, sobrang baliktad. Yung pagtuwing gabi, ang daming mga pagkain na stall sa labas, yung mga teenager na tambay sa labas, alam mo yun? So, kaya siguro siya ganun ka-special sa akin kasi ito yung unang probinsyang pinuntahan ko na sinasabing mag-ingat ka. Yes. Pero pagdating doon, daw mag-iingat. Hindi kalayon sa Jimmy's ang susunod na halal food trip destination natin, kung saan ay makakain ka talaga ng authentic tausug food. Chef Fan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef Fan, where are we right now? We are at Auntie N's restaurant here in Zamboanga City. Kilalanin si Irfan Amil aka Chef Fan, a young emerging chef and a content creator that is promoting tausug food in the modern era. Family-owned restaurant started by me and partnered with my mom to help it grow and to help spread awareness for tausug food. Tausug is a Muslim ethnic group primarily inhabiting provinces from the Sulu Archipelago, katulad ng Tawi-Tawi at Sulu. At ang Auntie N's is a one-stop shop for your tausug needs, from different bangbangsug or desserts, cooking ingredients, and of course, their wide array of delicious tausug dishes. So eventually, nung nasa Manila ako when I was studying, I started craving tula ito. Pinadalhan ako ng mom ko ng pamapa and taught me a recipe on how to make tula ito. And doon ko na feel yung sense of satisfaction talaga that I always get when cooking. Tula itum, which is this one. Yes, sir. Yes, That sir. we should try habang mainit pa? Tula itum is food for royalty. It has a midnight broth na ang base ay pamapa or burnt coconut mix paste that is foundation of some of the best tausug dishes. Chunks of tender beef with soulful soup made from aromatics like ginger, turmeric, and lemongrass. Cheers. Cheers. Oh, wow. Ang sarap. Iba, no? Iba talaga, no? Iba Parang yung lemongrass, unang malalasahan mo. Yung charcoal burnt smoky flavor nandun. Yung alat nandun. Oh, nice. Bukod sa sabaw, kailangan karne talaga. Nauna na ako, Pop, sorry. Ano ba mo? Fatty, malambot, delicious, scrumptious, amazing. Any challenge na magtayo ng tausug restaurant sa Zamboanga? Honestly, there's this certain mentality when it comes to tausug people about tausug food. Majority of the tausug spots here in Zamboanga, para siyang karinderya style.
and nobody's like pushing forward to elevate. Maliban a small handful of chefs and cooks that are trying to elevate, but we're receiving a lot of backlash kasi parang a lot of people are, kumbaga, okay na sila na nasa kaday-kaday or karinderya ang Tausug food. And they're not hoping for more. Ako, I disagree. I want to push for more. I want to push for quality Tausug food. I want to push for more people outside of the Tausug community to learn about Tausug food. Here's a restaurant, we're still serving the traditional way on how I learned how to make it. Okay. Tulad na lang nito. Ito kakaiba. Itawag tong? That's what we call Kalia. Kalia. Tausug version. Kung nakaraan, kumain tayo ng kaliya manok ng mga yakan sa lamitan. But this time, we will devour a Tausug version. Kaliya is a curry-like coconut milk-based chicken stew with shredded papayas. And it's built with two constructions of dishes. Ang una, ang papaya. Thinly sliced papaya are mixed with bubuk. Or a dust powder made from toasted coconut with secret aromatics. Put some red onions in the pan, lemongrass, diced chicken meat, and our papaya with bubuk. Add coconut milk, turmeric, pepper, tapos dagdagan mo pa ng bubuk. Then, give it a mix. On the other hand, let's cook the chicken. On a pan, add some red onions, lemongrass, red chilies, and add the chicken. Add some additional bubuk and the coconut milk, turmeric powder, pepper, salt, and seasoning. Add water as needed, and additional bubuk again. Then mix until cooked. And it's time to vault in. Ang flavorful papaya will be the base, and add the chicken kalia on top. And of course, huwag mo kalimutan yung sauce. Itong Kalia, alam mo, bro, no? Hindi siya familiar sa akin, to be honest. Parang medyo ngayon ko lang din siya narinig. So, itong pagkain na ba to, like, very common Tausug food ba to o hindi? It's a common Tausug food. You see it a lot on special occasions and gatherings. Gusto ko i-try itong chicken natin na may sayul or yung papaya. At the same time, may chili din. Ang harap. Wow! Galing tayong basilan kasama ko rin nun. Yeah. Masarap yung kaliyan nila. Pero ito, I mean, speechless pare. Basically, it's curry. Yeah. Curry, coconut milk, lasang lasa mo. Pero grabe addition ng papaya. Yeah. Parang siyang candied caramelized curry flavor na, gets mo ba? Parang atsare. Parang atsara. Ang juicy nung papaya, ang tamis. Yung kick nung sili. Yung lemongrass, lasang lasa mo. And then of course, yung malambot na manok. Okay, nice. Kakaiba. Lagyan ko ng konti. Lagyan kita extra, Pops. Ay, sige. Ay, nilagyan po. Yan ang gusto ko. Lagyan po extra. Kuha tayo. Cheers. Ayoko nang umalis. Magaling mong kupkupin. Magaling mo maghardin. Magaling mo maggupit ng ng kuko. Gusto mo gawing stop dito. Pero bayad mo sa akin na araw-araw pakainin mo nito. Okay, game. Gusto ko i-try. Ito pong isang bestseller yun talaga. Yes, sir. Okay, ito yung chicken pianggang. Chicken pianggang. Chicken pianggang starts by marinating the chicken first with pamapa or the burnt coconut paste. Lalagyan ng sibuyas, kamatis, turmeric, bawang, siling pula at mantika. At halu-haluin ito gamit ang kamay. I-add na yung protina and gently massage the mixture into the chicken thighs. Once fully coated, it's time to cook. On a hot pan, add the lemongrass first, then the marinated chicken. Add water and additional pamapa. And fry it a little bit, then add the coconut milk. Let it simmer and let the sauce turn into an olive greenish color. Once cooked, it's time to plate. Pianggang is the older sister to Kalia. Totoo. Galing. For me, because it uses the same ingredients. It uses the same cooking process. So, ang main difference lang talaga, yung main ingredient, the main seasoning is the pamaka instead of the bubuk. Of course. Sweet, smoky, coconutty, milky. Ang lambot ng manok. Gusto ko dun, parang pan-fried din siya. So may konting lasa ng, alam mo yung parang lutong ng konti yung balat.
Pero that pamapa talaga, yun yung game changer. Yes. Galing, sarap. Bilang parte ng kabataan. Sabihin natin, pasok tayo ng kabataan. Sige, sige. Wala pa naman yung 30. Ano yung nakikita mo sa future ng Tausug Cuisine 5 years from now? 5 years from now, inshallah, mura-murahan, like, 5 years from now, Tausug Cuisine, I want it and I'm pushing for it to be mainstream. Which is hard, no? Which is hard, pare. Ang hirap. Because it's very unfamiliar to the non-Muslim community. But I see the potential. And I see na people outside of the Zamboanga, like you yourself, whenever you come here, talagang nasasarapan kayo sa food. I think, Chef, no, it's a long game. It is. Pero magiging worth it naman. Step by step. Inshallah. Chef Pans, maraming salamat. Dito sa Zamboanga, huwag ka magtataka if madalas may usok. Hindi yan polusyon. Bagkus, yan ay mga nag-iihaw lang sa alsada. Nag-iihaw ng isda o iba't ibang seafood. Or baka naman, dito lang yan sa Utoms. Alam mo, sabi ko nga, pag gagawa ko ng isang halal food tour, hindi pwede hindi ka kasama. Al, we've been together, nagsama tayo noong 2023, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Panagrado, nakita nila yon. Pero nandito kayo sa Zamboanga, nandito tayo sa tinatawag na Utoms Grill. Dito sa Utoms ay all-in-one food spot na. With iba't ibang desserts, drinks at Filipino ulam. Pero ang specialty nila din dito ay ang kanilang iba't ibang fresh ihaw-ihaw. At dito, makakasama natin ang aking longtime friend, isang magaling na chiropractor at proud tausug na si Alamin Paraji. Diretso muna tayo, anong gusto mo unang tikman? I think, eto. Okay, cheers. Cheers tayo, Paps. Sarap talaga. Simple. Medyo buttery yung pinaka base na nilagay sa kanya. Itong sa labas, juicy and meat sa loob. Tinatawag na lutong bahay lang. Gusto ko nung next try, itong inihaw na puset. Cheers, Chef. Cheers. Smoky. Fresh talaga, pa. Fresh, well charred. Pero parang may kulang. Ano? Carbs. Ito yung paborito ko. Sianglag. Sianglag. Gawa to sa kasaba. May kilawin dito. Ito yung ulam natin. Saktong-sakto yan para sa sianglag. Oo. Okay, kung ano siyang lag. Sianglag. Okay, cheers. Cheers, Pab. Sarap. Kakaiba yung ano nung siyang lag, eh, no? Malahing ang tawag sa amin. Ang sarap siya pag medyo malahing. Ayun, Sobrang chewy niya. Parang rice cake yung texture niya. Pero ang galing na-absorb niya yung lasa ng ano, kilaw natin na may konting gata. Maasim, matamis yung sibuyas. Al, gusto ko tanong sa'yo. Ikaw, laking tawi-tawi ka. Isa ka sa nagpo-promote ng Tausug culture. Anong kinaka-proud mo bilang Tausug na nakatira dito sa Zamboanga? tulad ng nandito sa table natin ngayon. Eto na yung mga pagkain namin, yung kinakain mo ngayon, the way you appreciate it. So, di ba, ang sarap? Oh, masarap talaga. Siyempre, proud ako dito. Try natin tong panga. Okay, dito. Oh, nice. Grabe. Grabe yung flesh niya. Okay, kuha ako. Kuha din ako dito. Oo, dahil nandito na rin, eto na may sausawan mo, pre. Sige, mauna ka na. Konti naman yan. Ano ba yan? Ano ba ito pinalaki? Yun, yan. Hila. Ang sarap yung sambal niya. Sarap. Matamis, mag-garlic, manghang. Di ba ang tawag dito, Paps? Bubok. Diba, pwede mo ilagay yan sa ano mo? Kanin. Sa siyanglag mo, sa kanin mo. Yung tinatawag na agal-agal. Agal-agal. So, seaweed. Seaweed, oh. Okay, cheers. Cheers. Dahil ito yung last na isa. Nung sabi mo, Paps, favorite mo to, sabi. Yes, kaya ko to pinahuli sa'yo. Kasi Oo. ito yung favorite ko. Ito yung tinatawag na Bung ang tawag sa amin. Alam mo, para lang siyang pampano. Pinsan siya ng danggit. Oh, ang kapal. Parang tilapia yung karne niya. Bismillah. Tama. Sarap. Nasa talaga. Nice. Sobrang smoky. Ang ganda ng texture. Ang lambot. May konting katamisan na rin siya. Actually, ito, Paps, yung utoms. Ang sikat talaga nila dito, yung Paris Bulalo. Wow. Pero hindi ko na na-try dahil medyo busog na ako. Sabi ko, mas gusto ko seafood din talaga. Dahil yung mas hinahanap ko. Pero best seller nila Paris Bulalo. Pero di ako nagsisisi. Dahil kahit yung mga inihaw nila, yung panga, yung squid, yung isda. Pa lang, oh. Masarap eh. Sobra na Kahit yung sauces nila, pare. Sige, cheers. Cheers. Pagsapit ng dilim ay buhay na buhay pa rin ang Zamboanga. At may tumimbre sa akin na meron daw isang halal food truck dito na hindi magkamayaw sa orders dahil sa sarap ng kanilang iba't ibang Asian dishes. Welcome to Bambas by Chef Mick. Unang tanong ko sa'yo, ano ang Bambas? Anong ganap niya dito? Siniserve namin, Southeast Asia na, halo-halo na, Singaporean,
Indonesian, Thai, halo-halo na. And then, mix ko na lang, ginawa kong fusion. Yung parang tumutugma na sa Zamboangueño yung tausug. Chef Nick was a former chef sa ilang mga hotels at ngayon dinadala niya ang kanyang napakalupit na experience dito sa Zamboanga, mastering some Asian cuisines that are halal friendly. Katulad na lang ng kanyang kway teow, which is a high wok savory noodle dish na nanggaling pa ng Malaysia. Turn around, bend your knees, touch your toes. Now with your left hand, reach out and grab your nose. Kanina pa ako gutom. Nagutom ako sa pagluluto mo. Tikman mo itong char kway teow. Cheers! Bismillah. Parang hindi na sa Malaysia. That high wok aroma. Sweet, savory, salty, and then yung beef chorizo, masarap pa. Yeah. Parang longganisan na rin. Di ba dito sa Zamboanga, marami na rin mga karinderya o tinatawag na kaday. May challenge ba na mag-serve ng gantong klaseng halal food na hindi Filipino? Oh, wala naman siyang challenge actually. Parang ako, hindi ko tinitake as challenge eh. Yung sa akin, parang mas gusto kong makipagsabayan. Yun ang sa akin. Gusto ko try itong chicken satay ninyo. Cheers. Try natin. Sweet peanutty. Mga fresh crushed peanuts pa. Alam po nyo karne, smoky. Ano to, sir? Ito naman yung kalalabas ko talagang. kakaiba. 2 days ago lang. Okay. Para kang nasa bahay lang na mango ensalada. salad. Yeah. Parang ensalada, yes. Ensalada, basically. Ensalada. Sige. Sumangga to na may ikan pilis. Dilis, sorry. Ikan Dilis. pilis. Oh, wow, sarap. Really? Parang siyang somtam. Somtam. Yeah. Thailand. Somtam. Yun nga, kasi yung pinaka-base nun, fish sauce. Oh, nice. And then yung sourness sumangga. Yeah. Ikaw din katamisan din. Ang sarap ng pang-palate cleanser. Last is their signature nasi goreng. It starts with adding the egg on a high fire wok. Tapos, yung kanin. Add some pechay, homemade sambal, give it a mix. Pagkatapos, yung kanilang nasi goreng sauce. Then, give it another mix hanggang maluto. For plating, lalagyan ng veggies on the side and their flavorful fried chicken. And boom, heto na ang nasi goreng with fried chicken ng Bambas. Ito na yung ating nasi goreng ayam bukot. Siyempre, kailangan kong pasagin yung side of egg. There you go. Kuha ng konting nasi goreng natin dito. Hey, cheers! Oh, kahit yung manok ha. Kaya oo. Thank you. Hindi lang sa bahay fried chicken. Thank you. How takes me back to Jakarta, baby. Yeah, Indonesian. Indonesian nasi goreng. Kompleto eh. Oo. Kompleto, high wok, aroma ng nun, alat, pagka-savory niya, Yeah. tamis, itlog. Thank you. Consistent kasi ako Chewy eh. Consistent ako eh. Parang from the very first start na nag-umpisa ako nito, kung ano ang ginawa ko noon, yung kung paano siya dinumog, kailangan ganun pa rin siya. Every day. Hindi ko pwedeng pabayaan yan eh. Kailangan importante yung process ng pagluluto niyan, lahat. Kahit pagod. At the end of the day, tapos, saya ka. Nabigay mo. Basically, sinasabi mo lang quality assurance. Quality every day. chef. Okay, pare, dito nagtatapos ang ating ultimate halal food tour dito sa Zamboanga City. Sana nag-enjoy kayo doon. Actually, dito sa Zamboanga, sobrang dami pang halal food choices, pero pumunta din sa 4 na sikat. At gusto mong pasalamat sa isa sa pinuntahan natin, sa Auntie Ens, at isang content creator, Chef Fan. Maraming salamat. Thank you so much. Chef Fan, baka may gusto promote? Everyone, please follow Auntie N's Facebook page, Chef Fan Facebook page, and Chef Fan Instagram page. Panigurado, yung tawag niya sa mga fans niya ay fans. Tama, si Chef Fan. Corny ko na. Sorry, bangag na ako. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Zamboanga City. Nagsabing stay safe. Good night and goodbye. Bam! So, energy mo, Chef Fan. Batayin mo yung mga fans mo. Chef Fans. Good night. Assalamualaikum.